Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng mga ginagawa natin ito ay bilang paggawa natin ng mga kabutihan. Bilang paghahanda natin ito lahat. Kasi habang tayo ay naririto sa mundo ay kinakailangan dapat paghandaan natin. Paghandaan natin ang ating pagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating isipin na magtatagal tayo dito. Ang lagi nating isipin ay maaaring mamaya, bukas, makalawa ay babalik na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa babalik na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, paano na? Kung wala tayong handa sa ating pagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mainam na ihanda natin sa ating pagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala? Anong alam natin na dapat na ihanda natin? Mga ibadah, mga pagsamba sa Allah, mga ta'at, mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga khairat, mga kabutihan, lahat amal salihat, gawain mga kabutihan. Higit sa lahat ay yung pinaka-wisdom, pinaka-diwa ng ating pag-ayon. Napakalaki yun. Ano yung pinaka-diwa, pinaka-wisdom ng ating pag-ayon? No? Yung takwa, yung pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo. Kasi kapag dumating na sa atin ang ating takdang oras, anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapag dumating na sa atin ang takdang oras, inna ruha, sabi ni Propeta, inna ruha, idha qubida, tabi'ahu al-basar. Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng ruh, ang kaluluwa ng isang tao, idha qubida, kapag ito ay kinuha ng ating kaluluwa, ibig sabihin, kapag tayo ay dumating na sa oras na tayo ay magbabalik loob na sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay mamamatay na kasi maghihiwalay na ang ating kaluluwa at ang ating katawan. Kaya, inna ruha, katotohanan ng kaluluwa ng isang tao, idha qubida, kapag kinuha na ito, tabi'ahu al-basar. Saan kukunin dito? Dito, sa taas ng ulo natin, sa noo natin yan. Idha qubida tabi'ahu al-basar, ay sasama dito ang kanyang paningin, ang kanyang mata, ang kanyang paningin. Kaya dahil dito sa hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita natin ang ebidensya sa isang nakikita natin na tao na namamatay, na madalas ay tumitingin sa taas. Kapag dumating na, kapag kinuha ng ating kaluluwa, ay sasama ang ating paningin. Kaya tumitingala, nakamulat ang ating mga mata sa taas. Ayan, pag nakikita natin yung namatay. Kaya mainam sa atin, pag nakita natin yung namatay, ay nakatingin sa taas, ay tatakpan natin. Okay, isasara natin ang kanyang mga paningin. Ibig sabihin ito ay hindi biro, no? Ang kamatayan ay hindi biro. Ang paghiwalay ng kaluluwa at katawan ay hindi biro. Bakit hindi natin ito paghandaan? So, dalawang sistema. Ang pagbabalik na ng tao at pag-iwan ng tao dito sa mundo, papunta ang tao sa kanilang wild, pag-iwan na niya dito sa mundo. Ibig sabihin ng pag-iwalay ng kanyang kaluluwa at kanyang katawan ay dalawang bagay. Taong mu'min at saka taong hindi mu'min. Taong mananampalataya, taong gumagawa ng kabutihan, at taong hindi mananampalataya, taong gumagawa ng kasamaan. Itong taong gumagawa ng kabutihan, taong mananampalataya, napakaganda. Kasi dito pa lang sa mundo, wala na siyang ginawa, kundi puro mga kabutihan. Pag-ibada, pagta'a, pagsamba, pagsunod, mga khairat, mga amal salihat, pagtulong sa kapwa, lahat ng kanyang mga sinisikap, pag-aaral, pagbabasa ng Quran, pagtuturo, lahat ng kanyang mga ginagawa ay
Wala siyang intensyon, wala siyang layunin, kundi kabutihan. Alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag dumating na sa punto na gano'n na maghihiwalay na yung kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan, ay nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung mga anghel, kasi inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga anghel, at magsasabi yung mga anghel. Anong sasabihin ng mga anghel sa tao ito na mamamatay? Sa tao ito mamamatay, inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ukhruji ayyatuhan nafsu tayyibah kanat fil jasad tayyib. Lumabas ka na, o ikaw na kaluluwa, na mabuting kaluluwa, na nasa katawan ng mabuting katawan. Nasa mabuting katawan. Biruin natin, yung mga anghel magsasabi na, o ikaw na mabuting kaluluwa, lumabas ka na nasa mabuting katawan. Allahu Akbar. Ibig sabihin, yung kaluluwa niya mabuti kasi wala siyang ginagawa kundi pagsamba, pagsunod, mga kabutihan. Yung katawan niya ay mabuti rin kasi ginagamit niya ang kanyang mga mata, ang kanyang mga paa, ang kanyang mga pandinig, ang kanyang mga paningin, ang kanyang dila, lahat ng mga parte ng kanyang katawan. Tulad ng kung naalala natin, yung mga nabanggit natin, ginagamit niya ito sa mga kabutihan. Na although ito pagdating sa kabilang buhay, mag-witness kapag ito'y gamitin mo sa kasamaan, mag-witness, magtitistig laban sa atin. Pero dito pa lang sa paghihiwalay ng ating kaluluwa at katawan, sasabihin ng mga anghel, ukhruji ayyatuhan nafsu tayyiba kanat fil jasad tayyib. Lumabas ka na, o ikaw na mabuting kaluluwa na nasa mabuting katawan. Tingnan ninyo, sa ibang makikita pa natin na sasabihin ng mga anghel, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lumabas ka na, o ikaw na mapayapang kaluluwa, lumabas ka na. Ila maghfiratillahi wa ridwanihi, tungo sa kapatawaran ng Allah at sa pagkalugod ng Allah. Napakaganda, di ba? Napakaganda. Napakaganda, napakainam yung taong mananampalataya, yung taong sumasamba, wala nang gawain kundi ang pagsamba sa Allah, wala nang gawain kundi ang pagsunod sa Allah, wala nang gawain kundi ang mga kabutihan. Hindi nagtatamad-tamaran sa kanyang mga gawain. Hindi yung puro makamundo ang ating mga ginagawa. Kailangan lahat ng ating mga ginagawa, ang pagtuturo natin, ang pag-aaral natin, ang pagkikihalubilo natin, ang pagkikipagsalamuhan natin, ang pagbibiruan natin, wala tayong intensyon kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung ang intensyon natin ay hindi maganda, yung pagpupulong, pag-uusap, pagkikipagsalamuha, pagbibiruan, kung ang intensyon natin ay makamundong bagay, para ikaw ay ganito, meron kang mga self-interest, hindi yung para sa Allah, hindi yun yung tinutukoy. Ang tinutukoy yung pure, na wala tayong intensyon kundi para sa Allah. Mga kabutihan, yan yung nabanggit sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit sa banal na Quran sa anong surah ito? Suratul Fajr. Allahu Akbar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, o ikaw na mapayapang kaluluwa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapayapa, mapanatag na kaluluwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Bumalik ka na, sabi niya sa iyong Panginoon. Irji'i ila rabbik, bumalik ka na sa iyong Panginoon. Radiyatan mardiyah, na nalulugod. Ibig sabihin, ikaw ay nalulugod sa iyong pagbabalik sa iyong Panginoon. Mardiyah at kinalulugdan. Nalulugod at kinalulugdan. Ano itong kinalulugdan?
kinalulugdan ka ng iyong Panginoon na sa iyong pagbabalik, sa iyong pagdating. Subhanallah. Masaya ka kasi babalik ka na doon sa Allah. Nalulugod ka kasi babalik ka na doon sa Allah. Nang Allah ay nalulugod sa iyong pagbabalik. Radiyatan mardiyah. Walillahil mathalul a'la. Titingnan lang natin yung pagbakasyon natin. Halimbawa, yung mga minamahal niya sa buhay ay nasa Pilipinas. Ang mga asawa niya, ang anak niya. Pagka ikaw ay magbakasyon, umuwi sa Pilipinas, nararamdaman mo, itong mga kapatid natin na magbabakasyon, nararamdaman mo yung saya, nalulugod ka kasi makikita mo na hindi lamang yung Pilipinas, kundi makikita mo na yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. At alam mo na yung dinadatnan mo, yung mga pamilya mo ay nalulugod kasi parating ka na, makikita ka na nila. Walillahil mathalul a'la. Hindi natin binibigyan ng paghahalin tulado o paghahalin tulado kaya ay paghahambing. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-tasan. Pero titingnan natin, isipin natin itong sinabi ng Allah, irji'i ila rabbik. Ang nagsasabi na, ang tumatawag na sa iyo ay ang iyong Panginoon. Irji'i ila rabbik. Bumalik ka na sa iyong Panginoon. Radiyatan mardiyah, na nalulugod at kinalulugdan. Nalulugod ka sa iyong pagbabalik at kinalulugdan ka ng iyong Panginoon sa iyong pagbabalik, sa iyong pagdating. Fadkhuli fi ibadi. Pumasok ka na, sabi ng Allah, sa lipon ng aking mga alipin. Kasi yung lipon ng mga alipin ng Allah, yung mga taong mga sumusunod sa Allah, yung mga taong mga mananampalataya, yung mga taong mga mabubuti. Fadkhuli fi ibadi. Pumasok ka na sa lipon ng aking mga alipin. Wadkhuli jannati. At pumasok ka na sa aking paraiso. Sa aking paraiso sa Jannah. Allahu Akbar. Sa pagbabalik pa lang natin, sa paghihiwalay pa lang ng ating kaluluwa at ng ating katawan ay napakaganda. Kung tayo ay nananampalataya sa Allah at wala na tayong ginagawa kundi puro mga kabutihan. Kaya yung layunin natin, yung intention natin, napakahalaga. Sa ating pagkikita-kita, sa ating kahit anong mga gawain natin, pag-aaral, pag-practice, pagbabasa ng Quran, pakikisalamuha, pakikisama lahat, ay kailangan meron tayong intention, meron tayong layunin. Ang layunin natin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabutihan para sa Allah, para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para sa eleksyon, hindi para ikaw ay purihin, hindi para ikaw ay tumaas ang posisyon mo, hindi para ikaw ay magkaroon ng posisyon, kundi ito ang lahat ng mga ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag pumasok sa puso mo yung intention mo, yung layunin mo ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka kailanman mapapakali. Hindi ka kailanman mapapakali pag hindi ka makarating sa yung mga gawain na yun na para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pag hindi pa pumasok sa ating puso, ay binabaliwala natin. Pag-aaral natin ng Quran, pag-aaral natin ng katuruan sa pananampalataya ng Islam, binabaliwala natin, okay lang. Kahit na napakaliit na bagay na dahilan, ay gagawin mo, okay lang. Kasi yung intention mo ay hindi mo pa binuo. Na ang mga gagawin mo ito, lahat, maliit, malaki, walang iba kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nabanggit natin, dalawa, ang taong mananampalataya at ang taong mga gumagawa ng mga kabutihan. Pangalawa, yung mga taong gumagawa ng mga kasamaan. Yung mga taong hindi mananampalataya, yung mga taong mga gumagawa ng mga kasamaan. Kapag sa panahon ng paghihiwalay ng kanilang kaluluwa at ang kanilang katawan, yan. Ano ang sasabihin naman ng mga anghel na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sasabihin ng mga anghel na nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhruji ayyatuha an-nafsul khabitha kanat fil jasadil khabith. Lumabas ka na o ikaw na maruming kaluluwa. Khabith, maruming, masamang kaluluwa, mabahong kaluluwa. Kanat fil jasadil khabith, na nasa maruming katawan, na sa masamang katawan, na sa mabahong katawan. Lumabas ka na. Makikita pa natin sa ibang pagsasalaysay na sasabihin ng mga anghel
Ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha. Ukhruji ila ghadabillahi wa sakhti. Lumabas ka na, ikaw na masamang kaluluwa. Ikaw na maruming kaluluwa. Ikaw na mabahong kaluluwa. Lumabas ka na tungo sa galit ng iyong Panginoon at sa puot ng iyong Panginoon. Ano mo? Katakot-takot mga kapatid. Yan yung mga tao hindi mananampalataya. Yan yung mga tao gumagawa ng kanilang mga gawain ay hindi para sa kabutihan, kundi para sa mga makamundong bagay. Mga makamundong bagay. Kaya makikita natin yung tao na ang mga gawain niya ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroon siyang pangarap sa buhay. Mayroon siyang gustong marating. Halimbawa, sa matagal na panahon na hindi siya makakabasa ng Quran, mayroon siyang pangarap na kahit anong mangyari ay kailangan mabasa ko ang Quran. Bibigyan niya ng panahon para mabasa niya ang Quran. Kasi hindi makatarungan sa isang taong Muslim na hindi niya mababasa ang Quran. Hindi niya maintindihan ang kanyang relihiyon, ang kanyang pananampalataya. Kinakailangan natin na maintindihan ito. Kaya yun yung mga taong mga mananampalataya, yung mga taong mga mabubuti, napakaganda ang paghihiwalay ng kanilang kaluluwa at ang kanilang mga katawan. At itong taong hindi mananampalataya, itong taong mga gumagawa ng masama, ay katakot-takot ang paghihiwalay ng kanilang kaluluwa at ang kanilang mga katawan. Dahil ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Itong talata na ito mga kapatid, nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau tara, kung makikita mo lamang, naka-address ito kay Propeta Muhammad, kung makikita mo lamang, O Muhammad, para sa atin itong lahat. Kung makikita mo lamang, walau tara, idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikati, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, na kapag kukunin na ng mga anghel ang kaluluwa ng mga taong hindi mananampalataya, yung mga taong mga gumagawa ng masama, kapag kukunin na ng mga anghel, ay kakaiba kaysa sa mga taong mga mananampalataya, mga mabubuting mga tao. Kasi kapag kinuha ang mga kaluluwa ng mga taong mga mananampalataya, mga mabubuti, ay napakagaan ang paglabas ng kanilang kaluluwa at para bagang isang patak lang ng tubig ang kanilang nararamdaman sa paglabas ng kanilang kaluluwa. Napakagaan. Pero itong mga taong hindi mananampalataya, gumagawa ng masama, ay hindi basta-basta lumalabas yung kanyang kaluluwa. Yung kanilang kaluluwa, hindi basta-basta lumalabas. Kasi sabi ng Allah, walau tara, idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu, kung makikita mo lamang, kapag kukunin na ng mga anghel ang kaluluwa ng mga tao, mga kufar, mga hindi mananampalataya, mga gumagawa ng masama, dahil sa hindi ito agad-agad lumalabas, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kapag sila ay nakaharap, yadribuna wujuhahum, ang gagawin ng mga anghel, hahampasin nila ang kanilang mga mukha. Hahampasin nila ang kanilang mga mukha. Wa adbarahum, kung sila naman ay nakatalikod, hahampasin nila ang kanilang mga likod. Adbarahum, ang kanilang bandang likod, ang kanilang mga puwet, hahampasin. Sa ibang pagpapaliwanag, makikita natin na sabay hahampasin ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga likod, at may tatalsik na ang kanilang kaluluwa. Sa sobrang sakit, sobrang dito mga kapatid. Wadhuqu adhab al-hariq. Ano ang sasabihin sa kanila? Wadhuqu adhab al-hariq. At tikman ninyo ang nakakasunog na kaparusahan. Wadhuqu at tikman ninyo adhab al-hariq, ang kaparusahan na nakakasunog. Napakahapdi, napakatindi. Samantala yung taong mananampalataya, yung mga taong walang ginagawa kundi para sa mga kabutihan, walang hangad, walang intensyon, kundi para sa Allah subhanahu wa ta'ala,
ay binabati sila sa kanilang sa paglabas ng kanilang kaluluwa at welcome na welcome sila ay nalulugod at kinalulugdan sila ng kanilang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinasabi pa sa kanila na pumasok sila sa lipon ng mga lipin ng Allah at pumasok sila sa paraiso ng Allah na pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Pero itong mga tao na ito na hindi mananampalataya, gumagawa ng masama, ay sinasabi sa kanila, waduku adab al-hariq, tikman ninyo ang nakakasunog ng kaparusahan. Kaya makikita natin dito mga kapatid, ang dalawang bagay na ito, ang taong gumagawa ng kabutihan, ang taong gumagawa ng ibig sabihin, walang inintindi kundi mga makamundong bagay. Kaya baguhin natin ang ating mga estilo mga kapatid, baguhin natin ang ating mga ugali na nakasanayan. Ang ibabago natin dito ay para sa kabutihan, para sa kaluhuran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayusin natin ang lahat ng mga intensyon natin, lahat ng mga layunin natin, gawin natin ang lahat ng mga gawin natin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.